What's up mga parikoy? Meron tayong i-share sa inyo kung paano gumawa ng isang custom board. Bali, ang kailangan lang natin is yung PCB board. Nakalimutan ko yung size nito mga parikoy. Sa Shopee online to mga parikoy. Kailangan din natin ng header, single arrow na female type. Meron kasi itong male. Kailangan lang natin mga parikoy is yung female. Kailangan din natin ito mga parikoy, pin block. Ito kasi parikoy 4 pin. Ang kailangan lang natin mga parikoy is 3 pin. So ito na lang binili ko kasi ito lang yung available sa kanilang store mga parikoy. At syempre kailangan din natin ng ESP 8266. Na-config ko na to mga parikoy kung paano downloadan ito ng config para sa bali ito mga parikoy is LAN base ang gagawin natin na custom board. At ito mga parikoy, kailangan din to mga parikoy W5500 LAN base. Kailangan din to mga parikoy sa paggawa ng custom board. Yan mga parikoy. Ito mga parikoy, kailangan din natin jumper wire para i-jump natin yung mga dapat i-jump. Mas ang kagandahan nito mga parikoy is sobrang kapit to mga parikoy yung kanyang terminal to terminal. Kasi nga gumagamit tayo ng soldering lead. Kailangan din natin ng soldering lead. Siyempre, kailangan din natin ng soldering iron mga parikoy. Ito mga parikoy, soldering iron. At saka ito mga parikoy. So, ngayon ikakat na natin yung header. Ito na mga parikoy. Pinutol na natin yung header. Tapos dapat tama-tama lang yung kanyang sukat mga parikoy. Napapasok yung kanyang pin. Yan mga parikoy. Bali ito din yung 5500 LAN module. Dapat lagyan din natin para kung sakaling masira ito mga parikoy, madali lang natin baklasin. Basta tong ESP mga parikoy, lagyan din natin ng header para madali lang baklasin. So isulda lang natin mga parikoy, hinangin lang natin mga parikoy ito pag ganyan. Yan mga parikoy, nahinang na natin yung kanyang mga terminal pati yung pin block. So pagkatapos pahinang mga parikoy is magda-jumper na tayo mga parikoy. Ayan ang mga parikoy, nakabit ko na yung lahat ng kanyang connections. Bali ang ginawa ko, yung lahat ng ground pinagdugtong-dugtong ko. Yung may logo na G dito, saka dito, pati rin dito may G. Sinama ko na rin yung G dito mga parikoy, yung G ng module and base module. Bali pinagsama-sama ko. Dito naman mga parikoy, yung 3 volts
pati ito ring 3 volts pinagsama ko rin, pati yung naka-indicate na V, yung dalawang V, pinagdugtong ko rin yun mga parikoy, kasi yun yung 3 volts ng LAN module. So ito yun mga parikoy, yan, pinagdugtong ko. At yung mga connection naman mga parikoy, gaya nitong clock, tsaka CS, tsaka MISO, at tsaka MUSI, ay kinabit ko na rin dito mga parikoy sa D7, D6, D5. Ito yun mga parikoy, yan. Bali nakabit ko na lahat at i-testing na natin mga parikoy. Bali yung ginamit ko palang power is yung ito mga parikoy, 5 volts 2 ampere, kasi ito lang yung sinusupplyan niya, kaya okay lang mga parikoy, kasi hindi naman kasama yung conslat at iba pa. So ang ginawa ko is yung positive is konektado dito sa V-in, yan, V-in, kasi ito yung 5 volts, saka ito na rin yung ground, lahat ng ground pinagsama ko dito, yan, pinagsama ko. Saka ito yung puti is yung coin slot, yan, coin slot. Bali nakadugtong to sa D4 yata yung coin slot, D4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, D4, yan mga parikoy. So ititesting na natin. Ayan, nasaksak na natin mga parikoy yung, at umiilaw na siya mga parikoy, yan, umiilaw na yung indicator nya. Tapos isaksak na natin yung LAN cord. Ayan mga parikoy, umailaw na siya. Saka tingnan natin siya mga parikoy, okay na, nag-o-on na. So yan lang mga parikoy kung paano gumawa ng DIY custom board. Bali ilalagin lang natin mga parikoy.